Good morning, good afternoon, good evening, FLM family, mga kababayan ko. God bless us all. Mabuhay tayong lahat. Anong balita na yung galing kay Mac Pablo, yung tungkol sa yung sa isang yung DDS yata yung naggawa nung yung lineup ng mga kandidato. Si Madam Inday Sara ang presidente at si Senator Bogo ang vice president. Hindi kasali yung mga kaibigan, si BBM dun sa lineup na yun. Bakit kaya? At ang nakasurprise talaga sa akin ay nandun si FLM, si Francis Leo Marcos as senator. So magandang yan kasi talaga yung humanitarian ang dikit talaga niyan ay politika talaga. Talagang tapos marami daw nagko-comment. Yung mga nagko-comment na yun ng mga negative, yan yung mga yung mga galamay ng mga kalaban ni Francis Leo Marcos. Yung mga nabayaran para i-discredit siya, yung pagkatao niya. Dahil talagang si Francis Leo Marcos, isa talaga siyang ba yung tawag dito, yung paano ba yan? Ito na naman si Lolo talaga. Nag-iba lang ako ng posisyon ng tawag ko. Simula na naman tayo. Yung sa dulo na ng dila ko hindi ko lang i-off ko ba itong video, ulitin ko. Ayun, nakuha ko na, tumbo ko na mga kaibigan. Francis Leo Marcos is an aspirant candidate. Kaya siya isinali nung DDS tayo. Duterte supporter tayo. Ang sinali si Francis Leo Marcos doon kasi yung gumawa sigurado noon is naniniwala at nakita ang kabayanihan ni Francis Leo Marcos at alam yung katotohanan tungkol kay Francis Leo Marcos. So, wala naman sa akin yun yung kung magsimula si Francis Leo Marcos as senator, walang problema yan. Pero darating din talaga yung panahon talaga na na sa palasyo siya talaga, uupo talaga siya sa palasyo. Alam ko yan. Si Spiritual Wonder Boy para sa palasyo. Doon nung makikita, mga kaibigan, yung talagang pagbabago. Dahil sa yaman na taglay ni Spiritual Wonder Boy, saganang bayan, para sa masaganang mamamayan, aayusin niya lahat yung yung mga oligarkiya, saka aalisin niya yung mga anarchy na yan. Ang technique lang niya, mga kaibigan, pag si Spiritual Wonder Boy na ang nasa palasyo, malamang sa alamang, ganyan lang ang term na gagamitin natin, magmamarshalo po yan. Magmamarshalo yan kung kasi tatanggalin yung anarchy. So military rule, ganun talaga yun. Kasi hindi mo basta-basta maaalis yung mga oligarkiya at saka yung mga yung mga anarchy. Kailangan talaga ng batas militar para tanggalin yung anarchy. Natanggal na yan nauubos na yung yung anarchy na yan Kung nagtuloy-tuloy pa si Ferdinand Marcos noong 1986, wala na yung anarchy na yan. Nagkataon lang na yun ang nangyari ganun. Kaya nung napunta siya ng Hawaii, dito sa Amerika, napunta ng Amerika si Ferdinand Edrel Marcos, doon na lang niya inayos na lang niya yung last will and testament niya na ang magpapatuloy o ang magpapatupad ng kanyang last will and testament ay si Spiritual Wonder Boy. Sa aking matinding pakiwari, si Spiritual Wonder Boy ay walang iba kundi si Francis Leo Marcos. Yan, mga kaibigan. Mapdi ba't ako kasi laging may hand sanitizer tsaga-tsagaan nyo lang si Lolo Miguel. Yun nga yung kay Mac Pablo na yung sa community sa Facebook, yung may nagpasa sa kanya. Narinig ko na rin yan kay Sir Jojo. Talagang aspirant candidate kasi si Francis Leo Marcos. Mabango, napakabango ng pangalan niya. Talagang mananalo talaga. At sa mananalo, dahil tayo lahat ng FLM supporters, vloggers, defenders, rappers, lahat yan, lahat ng FLM family
Lahat tayo campaign manager ni Francis Leo Marcos. Alam natin yan. Masakit talaga yung mata. Mabdi eh. Pasensya na kayo mga kaibigan. Ganito lang talaga ang vlog ni Lolo Miguel. Ayan, medyo nawala ng konti. Meron pa rin. So, ayun lang. Bakit kaya wala si BBM doon? Dahil nakita ng tao eh. Nakita ng mga supporters ng DDS. Kasi yung mga DDS supporter, halos lahat nakasuporta kay Francis Leo Marcos. So, ayan na, pinapakita na nila yung suporta nila na ang laking hindi talaga. Mabdi. Yung alcohol. Pinapay. Buha nga tayo ng tissue. May tissue tayo dito. Basa natin. Ayun. Dahil ang pinakamalaking pagkakamali talaga nila ay yung nagpa-interview sila sa mainstream media na sinasabi nila nagpapanggap na isang Marcos, si Francis Leo Marcos, at dininay ni Manang si Francis Leo Marcos na kamag-anak. Hindi nila siguro sukat akalain na ang isang Francis Leo Marcos ay siyang si Spiritual Wonder Boy. Kaya nga wala silang kaya ginagawa nila siguro yan malamang talamang. Yun lang yung mga term na natin matindi natin pakiwari. Kaya humihina ang suporta sa kanila. Lahat ng suporta ay halos napupunta na kay Francis Leo Marcos. Si Francis Leo Marcos na ang kinikilalang Marcos sa panahon na to. Pilit niya kasing nilapit ang sarili niya sa first family para maging ka-close. Pero binuhusan niya ng maraming pera para lang maging buo yung pamilya, buo yung Marcos. Pero ang ginawa sa kanya ay pinagkanulo siya. Kaya masakit yun, mga kaibigan. Kaya nagpapasalamat ako dun sa mga Marcos na nasa side ni Francis Leo Marcos na sumusuporta sa kanya. Yung mga angkan ng Marcos na kilala si Francis Leo Marcos, kung paano siya naging si Francis Leo Marcos. Shout out po sa inyong lahat. Sa iyo po ang mga tunay na Marcos. Kasi politika na napupunta yung yung usapan sa politics na talaga na na marami pang pwedeng mangyari. Pero kung ako masusunod si Lolo Miguel, gusto ko na kagad si Francis Leo Marcos na kagad ang maiupo sa Malacanang sa palasyo kung saan siya na mabagay. Yun ang matindi kong ang hinahangad ko. Dahil mula sa pag-upo niya sa palasyo, maiaayos na niya o tuluyan na niyang bubuksan ang Spiritual Wonder Boy account. So dire-diretso na yun, mga kaibigan. Naway ang mangyari, si Francis Leo Marcos ang maging hari ng Maharlika. Tapos magkakaroon na lang tayo ng Prime Minister. Meron tayong hari. Natural lang po, mga kaibigan, na si Spiritual Wonder Boy ay gawin nating hari. Dahil yun ang kanyang magiging papel, hari ng Maharlika. Sa taglay na yaman ng Spiritual Wonder Boy account, karapat dapat siya maging hari. Kailangan niyang alisin ang anarchy at ang oligarkiya na kumukontrol sa ekonomiya ng Pilipinas, na sila ang nagdidikta. Dapat hawak ng gobyerno lahat ng ang gobyerno o may control sa ekonomiya, hindi yung mga oligarkiya na sila lamang ang nakikinabang. Na sana yung maging batas wala na rin
Wala na ring age limit sa mga trabaho. Maraming pwedeng baguhin na maganda. Si Spiritual Wonder Boy, dahil sa taglay niyang yaman, lahat ito kaya niyang punuan sa pananalapi. Magiging libre na ang ospital. Wala nang babayaran sa mga doktor, wala nang babayaran sa facility ng mga ospital. So kung makukonfine ka, wala kang babayaran. Ang tanging mo lang iisipin ay ang pambili ng gamot. Yung pambili ng gamot, hindi mahirap yan ilapit sa mga politiko. Hindi rin sila mabibigatan sa kanilang mga pondo na bitawan kumpara sa mga gamot. Nahihirapan yung mga politiko magbitaw, lalo na kung ang bill ng ospital milyon-milyon na po ang inabot. Yun po ang mahirap. Tapos yung Bataan Power Plant, at yan, ipapa-reconstruct yung bubuhayin. Siyempre yung mga matitinding mga engineer, ang mga dyan, ang mga mahala dyan, maka-Russia ang tumulong sa atin para magtayo ng mga nuclear power plant sa lahat ng Pilipinas. Tapos gobyerno ang nagbebenta ng kuryente dun sa yung mga tawag dito, parang mga Meralco, yung mga Umeco, yung mga tawagin sa Mindoro, yung Umeco, basta sa lahat ng panig ng Pilipinas, ang kuryente nilang ibibenta ay manggagaling sa mga power plant na itatayo ni Spiritual Wonder Boy. Magiging magaan ang buhay, mga kaibigan. Isipin nyo na lang, kung nagbibil ka ng 10,000, 20,000 a month, kung ang malaki ang bahay mo, puro naka-aircon lahat. Pagdating ng yung araw na ibig sabihin yung pag may power plant po na na gumagana, ang magiging singil na lang yung mga kaibigan, nasa mga 2,000 na lang o 1,000 na lang mahigit. Di ba? Ang laking kaginhawaan nun sa mamamayan, sa mga nagtatrabaho, sa ating katulad nating mga tawag ito, empleyado. Marami tayong magagawa doon sa labis na isusobrang pera sa atin. Mas murang tubig, murang singil, basta para sa tao. Mura lang ang singil, kontrolado ng gobyerno. Ganun dapat. Tapos yung sistema ng politika sa atin magiging na lang, prime minister, tapos lahat yun under ng hari. Napakaganda ng mga kaibigan. Yun ang pangarap ni Lolo Miguel. Diba? Natuto nga tayong mangarap dahil sa Spiritual Wonder Boy account. Lahat yan posible, mga kaibigan. Sa Diyos walang imposible. Kayang gawin yan ng tao, kayang gawin yan ni Spiritual Wonder Boy, dahil ito ay may basbas ng Diyos, may gabay ng Diyos. Ang may-ari po ng kayamanan ni Ferdinand Ederlin Marcos ay isang tao lamang po, si Spiritual Wonder Boy lamang. Interesado ako dyan, hindi sa ganang akin, gaya ng aking laging sinasabi. Interesado ako dyan para sa ating bayan, para magamit ang kayamanan na yan, para maiangat ang class of living ng mga Pilipino. Ayun lang, mga kaibigan, talagang sa politika na napupunta. Isipin nyo, mga kaibigan, bakit wala si BBM doon sa lineup na ginawa ng yung DDS, nating mga DDS. Talagang pinakaramdam talaga nila na nagkamali sila sa kanulo kay Francis Leo Marcos. Hindi nila matanggap yung last will and testament ng kanilang ama. Ito'y aking pakiwari lamang, mga kaibigan. Tapos Inday, yung hindi na pala Talino Warriors ang tawag sa mga kalaban natin. Talunan Warriors na pala. Mga talunan Warriors. Kamusta kayo? Shoutout sa inyo, mga Talunan Warriors. Kakagulo-gulo na sila. Bahala sila. Magtakbuhan na sila. Sana'y mahuli na
yung may mga warrant of arrest dyan. Mga tatago. Baka nagsama na si Inday tsaka si Tatang. Nagpapaturo si Inday kay Tatang, paano ba magtago, Tatang? Turuan mo ako ng style mo. Parang ganun ang nangyayari sa kanila. Si Lolo Miguel. Ano pa ba mo? Pagpasensyahan nyo na. Lolo Miguel nyo. At yun lang, at shoutout sa ating lahat. Kanina nga pala, galing ako sa yung sumakit yung ulo ko. Talagang matindi. Ganito doon sa mga tawag ito, yung isdaan. Yung banana. Yung pala yung banana, subscriber pala yung banana. Doon ko lang nakama kanina na yung ibig sabihin pala itong banana, subscriber pala yun. Marami naman nakipagpalitan ng subscribe sa atin. Kaibigan, na tayo, 541 na yata. Nag-graduate na tayo sa grade 5. Pa grade 6. Pangarap ko lang talaga makagraduate na high school. Yung 1,000 na, o high school na, yun na, bahala na, pag pwede na mag-live rin ganyan, o di pag ganito, o magla-live ako ngayon, o makakapag-comment na kayo dyan, o dyan. Shoutout kayo, shoutout sa iyo, shoutout sa inyo. Madam, dito ka pala. Mali mo, pag kayo gano'n, madalaw tayo ni RDC. Talagang, magkakanak tayo, baka matalanta tayo. Atakin tayo ng nervous mo. RDC na to. Ayun lang mga kaibigan, good vibes. Shoutout sa ating lahat, mga Pilipino sa sulok ng mundo. Man tayo nandoon, magkaisa tayo, maniwala tayo sa tama, at mahalin natin si Francis Leo Marcos. Ang kanyang kabayanihan ay kahanga-hanga. Ito pala mga kaibigan, isang dahilan ko pala bakit ako nakikipag-isdaan dun sa iba, kasi hindi naman siguro lahat ng vlogger sa atin kilala si Francis Leo Marcos. Oops, ayan yung wife ko. Uy! Walang dikit yung daspan. Daspan daw. Lagyan daw ng pandikit. Mamaya, tapusin ko lang to. Yun pala yun. Kasi, pag may mag-subscribe sa atin na ibang vloggers, ibang mga Pilipino, na siguro yung mga busy yan sa mga trabaho, sa mga saka yung mga medyo yung mga teenager, yung mga mapanood nila yung vlog ni Lolo Miguel, tapos malaman nila ito si Lolo Miguel, FLM Francis Leo Marcos, pinagtatanggol. So magkakaroon kayo sila na idea, uy, si Francis Leo Marcos pala talaga, ito pala yung pandemic hero, yung ayan dadami palalo ang FLM family. Kasi lagi ko sinasabi, increase and multiply FLM family. Iba klase yung pamilya natin, talagang solid tayo dahil sa isang kabayanihan na ginawa ni Francis Leo Marcos. Ito na siya, talagang ito na mga kaibigan. Alam naman natin na malapit na ika nga ni Ice Freedom USA kanina, malapit nang pumagaspas ang pakpak ng agila para lumipad. So ayun FLM vloggers, FLM supporters, family, shout out sa inyo lahat. Saludo si Lolo Miguel sa inyo. At saka doon sa mga new subscriber ni Lolo Miguel, shout out po at saludo po ako sa inyo. At yung mga nagtsatsaga kay Lolo Miguel na talagang nakadikit lang kay Lolo Miguel, shout out sa inyo. Basta kung sino yung mga dinikitan ko, nakadikit lang yan, hindi ako nag-aalis ng subscription. Maghahanap lang ako ng update, search ko dyan si Sir Macmac Pablo, hanapin ko yan. O kaya si Sir Redo Di Guzman, Allen Riac, Lisa Pariso, si Sir Spencer Lacalle, kung sino si Inay Itay, si Sekiyama, tapos yung Channel Limos, FLM, yan, mga yan, talagang tinitingnan ko yan. Umaga pa lang, o kaya pag yung panghapon naman ako, paggising ko, kasi pinapatong ko doon sa charger itong cellphone ko parang na nga to, parang paliti na
minsan yung parang nasa-subscribe ako, hindi na gumagana eh. Na sobrang gamit ko na siguro eh. So, ayun. Pero meron ako isang cellphone dun na yung hinuhulugan ko dun sa sa Fido. Yung mobile, parang yung smart o globe sa atin. Kumuha ko dun sa Fido Telecom ng cellphone. Malaki yung binabayaran ko, mga kaibigan. Mas may 10 GB yun na na data. Dun, tinanggo ko kasi ang gusto ko sana, ibibigay ko yun sa asawa ko kaya hindi ko ginagamit. Minsan na gagamitin na sana niya, nagbago naman yung isip kasi asawa ko ayaw kung ano yung nakasanayan niya, gusto niya yun lang gagamitin niya. Pero pag nasira yung camera, wala siya magawa, talagang niya kasi mahilig din selfie yung asawa ko, yung Facebook, mahilig yan, ganyan eh. So, ganun. Yung mga babae, ganyan talaga yan. Si Lolo Miguel, hindi naman, natural lang tayo. Mahilig sa Facebook. Gusto ko na sanang gamitin yun, pero P30 Pro yata yung P30 Pro yung cellphone na yun. Pero ito ang ginagamit ko, yung LG na G7. Parang mas parang mas yung beautification nilagay ko sa number 10. Parang maputi si Lolo tingnan yung parang yung wala yung masyadong ganun. Ewan ko nga ba't ganun eh. P30 Pro yun, sabi nila maganda raw ang camera nun eh. Pero yung hindi ko maintindihan eh. Pagka nasira ko yun, baka gamitin ko na yun. Yun lang eh. Hindi pa bayad yun, marami pa utang. Sa November pa, sa isang taon matatapos yun. Dati yung Huawei, maalala ko fans tayo ng Huawei kasi ang produkto nila puro di kalidad. Ayun nga lang, talagang sila ng US yung produkto nila dahil nasapawan ng Huawei yung 5G technology. Nasapawan nila lahat. 1.5 taon silang mas advance doon sa dalawang vendor. Yung ba yung vendor na yun? Ericsson tsaka yung Nokia tsaka yung Samsung yata, yung parang ganun. Kaya sa Nokia 5 years yata silang advance. Doon sa Ericsson 1.5 years silang advance. Hindi ako sigurado rin sa Samsung kung ilan years yung advance ng Huawei. Kasi Huawei, ang ginawa para nilang style, yung research and development nila, yung R&D department nila, talagang nagbuhos na malaking pera para sa research and development para magawa nila yung mga top-notch na equipment sa telecommunication. Ewan ko kung ano yung ginagamit ni Trump na na yung batas doon sa China na ganun. Pero wala naman silang ebidensya. Wala namang ebidensya na ginagawa ng Huawei yun. Sinasabi naman nila hindi nila ginagawa. So napunta tayo sa Huawei. Kasi pag-usapan natin yung cellphone. Halos masira-sira na ito cellphone ko na ito. LG ito eh. Yung G7. Bili ko ito second hand. Siyempre, mahilig ako meron yung parang OLX dyan sa atin. Yung carousel dito kay Gigi. Pag dati may makusuladaan ako, tawaran ko ng tawaran. Minsan 3-4 I buy now, right now. Ganito, sabi ko 150 o kaya 200. Nakalimutan ko lang yung bili ko dito pero wala pang itong $200 na nabili ko eh. Siguro mga 7,000-8,000 pesos lang yung itong ginagamit ko ngayon. So, ayun mga kaibigan, good vibes yun. Mahilig tayo dyan sa Kijiji eh. Tapos kahapon nakiusap ako sa asawa ko, ito pa i-share ko pa. Alam niyo yung impact wrench na yung ginagamit ko, yun ang gusto ko kasi pantanggal ng gulong para pag winter, kasi papalit ako ng winter tires. Ako lang ang gumagawa. Hindi ako nagpupunta sa mga talyer, hindi basta mga change oil, ako lang ang gumagawa niyan. Si Lolo Miguel lang ang nag-aano niyan, yung mga basic. Pinanunood ko rin sa YouTube how to do this one, yung sasakyan ko yung Tiguan. Pagkaya ko, gagawin ko. Yun, gano'n ang ginagawa ko para makatipid. Para, yun lang, makatipid. Tapos, ano pa ba? Ganito kasi ako, yung naiihila ko, pinipigil ko lang.
Kasi nagbablog. Para kung ano magagawin ko. Eh, kaya lang, pagtsagaan nyo lang si Lolo Miguel. Good vibes tayo lahat mga kaibigan. At malapit na talaga pumagaspas ang pakpak ng Agila. So, yung nasabi ko pala na nakaraang vlog na na baka ibibenta na ni FLM yung sa Green Meadows, hindi pala ganun mga kaibigan. Ando doon pa rin pala yung mga properties niya sa Green Meadows. Pero kung gaano katalino si FLM mga kaibigan, hindi sa kanya nakapangalan yung mga bahay na yun, nakapangalan yun sa mga caretaker. Ang nagmamay-ari siguro doon, alam na natin, kasi nakasulat yan sa Last Will and Testament, parang mga ganun yan. Meron niyang mga yung mga soul caretaker kung tawagin na sila ang may-ari, nakapamana sa kanya, parang ganun. Eh, yun na nga yun. Doon lang po na pala siya titira doon sa bahay ni Inay Mary Ann. Yung napakagandang bahay na inaayos na yung ginagawa nila ngayon. Tawag nila doon na White House. Ayun. Sana pa ba? Mabigat yung ulo ko pero okay lang yan. Ano ba yung naiihi kasi ako. Naiihi na ako. Kaya hindi ko alam kung paano ko natapusin itong video na ito. Ay, sige na lang, ganito na lang. Ano ba? Ano mo gagawin ko? Ano na lang. Shoutout sa ating lahat at sa mga nyo na-subscribe. Ito po si Lolo Miguel. Si Miguel Benedicto Yorka Cobelo. Ito po ako, si Lolo Miguel. Shoutout sa inyo lahat at good vibe tayo, dyan lang tayo. Lolo Miguel, para doon sa mga new subscriber, is FLM Defender Supporter, because I see his goodness. He is my hero, and in the FLM family, he is our hero, Francis Leo Marcos. Yun lang po, at shoutout sa ating lahat. Magandang gabi, umaga man o tanghali sa ating lahat, at pagpalain tayo ng Diyos lahat. God bless us all. Thank you so much. Bye.